Hoy, hoy, mga unggoy! Na-miss niya yan. Ako din, na-miss ko yun. What's up, guys? Hi. It's been a while. It's been a very, very long while, you know? It's been, I don't know, yung huli kong upload, mga ilang sigurong months from now, 10 months from now. Pero, kailan ba ako huling nag-film talaga? Matagal na. Parang siguro mga 1 taon na talaga. So, hi! Hello! Buhay pa ba kayo? May tao pa ba dito sa channel ko? Hello? 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 Ito yung hinihintay kong feeling. Yung ma-miss ko talaga na mag-film, mag-vlog. So, eto na. Nakarating na ako ulit dito sa punto na to. Etong video na to, ang tagal ko na tong gustong gawin. Pero hindi ko siya magawa-gawa. Kasi parang pinrases ko muna lahat ng nangyari sa buhay ko, mga nangyari sa akin. So ngayon na parang okay na ako and everything, I'm ready to do this video. So itong video na to, balik, wala lang, gusto ko lang magpaka-vulnerable. Gusto ko lang magkwento sa inyo na katulad ng ginagawa ko dati. Even before pa ako mag-skits, yung mga magsasalita lang ako sa harap ng camera nang wala akong iniisip. Actually, itong video na to, gusto ko pa siyang gawa ng script, pero fuck that. Ito yung ginagawa ko dati. Walang script. Sasabihin ko lang lahat ng gusto ko sabihin mula sa aking bibig. At alam kong dahil dun ako napapahamak dati. But I don't care anymore. Dahil dun sa kakaisip ko ng mga ganyang bagay, kaya hindi rin ako nakakapag-share na ng mga bagay sa inyo. Dito sa video na to, share ko sa inyo yung mga bagay na parang natakot ako i-share. Natakot ako para sa sarili ko i-share. Parang feeling ko ang lungkot-lungkot masyado for me. Kasi depressed na sanay ako na ang sinishare ko dito sa aking YouTube channel is yung mga positive lang, good vibes lang tayo sis, diba? Ganun tayo dito eh. Ululan lang tayo, baliw-baliwan lang tayo. Pero ngayon, ito, i-share ko na sa inyo some of the things that happened to me, you know. Bakit ako naglaylo, bakit ako hindi naging sobrang active and everything. Yeah. So, siguro simulan natin ng mga 2022. Noong 2022, para sa mga hindi nakakaalam or sa mga iba dyan na alam nyo, diba, nag-audition ako sa Bida Next sa Eat Bulaga. Na-vlog ko yung experience ko doon, pero hindi ko siya in-upload. Kasi spoiler alert, hindi tayo natanggap. At dahil hindi tayo natanggap, syempre, hurt yun, sis. Isa kasi sa pangarap ko talaga na maging host. Isa sa wildest dream ko, maging host ng noontime show. Nakakatawa kasi, nung nakikita ko pa lang yung mga post ng auditions nun, ilang beses ko siyang dumadaan sa akin. Parang, feeling ko talaga, calling ko siya. Kasi parang, ilang beses ka nang dumadaan sa feed ko. Sige na, tatry na kita. And then yun, tinry ko siya. Siguro, mas magandang daling ko kayo doon sa journey ko, doon sa pag-audition ko doon sa Bida Next. So, panoorin nyo muna tong vlog na to na ang tagal bago ko inedit. Parang inedit ko lang siya last week. 2024 na. 2022 pa to nangyari. Okay? So, ganun siya kahirap sa akin i-edit. Yeah. So, let's watch this. Hey guys, kasama ko si Karen. Kami ang sasalang for Be The Next. Support us! Bay, napanood nyo na to. Nakapasa na kami sa sa preliminary, di ba? Yes. Let's go, Nancy Queens! We got in! Pakita mo dali. We got in! Let's go! Agad ako, picture ako sa inyo, wait. Eh, umiiyak siya. Oh, deserve. Kakailitan naman itong bata. Umiiyak. Ang ganda pa din. Uwi na ako. Bye na. I'll be back, guys. I'll be back.
kayo, guys. Matagal na naman. Sino po kasama niyo ngayon yung nanonood ng Ikulaga? Grand elimination? Ano daw? Final elimination? Yeah. Good luck. May kakatapat. Studios, iniako ng Ikulaga! Ikaw ang gagawin mo? Hindi mo yan ako tutura. Our dreams to be on TV. To be an Ikulaga Dapat! Lahat may hawak na pangarap. Turn niyo naman kayo na maging bida. Your Ikulaga story begins. And Yogi Hano! Here! Come on! Here we go, Joshua! Yes, baby, yeah! Ako yung kinakabahan. Congratulations, Karen! May isa ka ba dyan? Sino? Sino natin? Sino ba sino? Sino? Alam daw. We got one more! Wala, isa na lang. Okay. Madali, kung sinabi niyo more, ibig sabihin, isa na lang, yan na lang talaga. Ito lang. Last one na ba yan? For now, ito ang pang-18. This is the last entry for today. Oh! Congratulations, you move on to the next round. Sheena Bala! Ano ba? Dito na naman. Mamaya kayo. Check, 8, last 1, 2, 3, 4, 5, 6. And that was our Be The Next journey. Hindi man tayo nakuha pero ang saya ng experience. Parang feeling ko, tinrain lang ako for the next ano. Yes. Para ako nag-excursion. Yes. Next time. Yeah. Next It's not time. for us, pero I'm happy for the journey. Diba? Yes. Hindi ko alam kung sasama ko to, pero akala ko di ako iiyak. Main inang iniiyak ko siguro yung pagod. Tsaka may kiyokis. Kasi wala. Ever since nag-start yung Be The Next journey ko, nandun talaga sila. Tapos yun lang. Ang sweet kasi nila after nung show, mga messages and tags. Kawala nila. Nububu. Anyways, yun. Just a reminder na don't be afraid to try things na gusto nyong gawin. And don't
You know, don't be scared to pursue your dreams kahit na may mga, rejections. Hindi naman ako bago sa rejections. Pero, ayun. Tao lang ako. Yun lang. Iyak siya eh. Ayun yun. Yun yung nangyari sa Itbulaga. Imagine ninyo, spoiler alert, yung kasama ko dun, yung kasama ko nung episode ko, siya yung nanalo. At siya na yung, double cards na siya ngayon. I'm so happy for her. Pero alam mo yung parang, ayun na, nakatutok na yung universe, so ayun na, ililiko na lang. Ako na dapat eh. May ganong lang din, na parang, iba yung experience na yun. Kasi parang, naramdaman ko yung pagiging host in a short span of time. Ilang beses din yun eh. May mga yung clips akong hindi na nasama dyan na experience ko sa Itbulaga na pinag-host kami ng parang online version ng yung pag nagbe-break yung Itbulaga. Sobrang kakaiba yung experience na yun kasi parang yun nga, nung sumali ako doon, feeling ko, calling ko siya na parang buong-buo sa akin na makukuha ko yun. Siyempre, dreamer ako eh, di ba? Hindi ka naman sasali sa isang competition or something kung hindi naman buong-buo yung loob mo. So, nung sumali ako doon, alam mo yun, yung buong-buo talaga akong binigay ko lahat and everything. Siguro kasi first ever parang competition, hindi naman competition eh, pero parang first ever show ko yun na sinalihan. Yun, nadurog ako doon, te. Durog ako doon. Kita nyo naman. Dinidinay ko pa na sanay naman ako. Pero totoo lang, durog ka dun syempre. Ewan ko feeling ko kasi meron akong undiagnosed ADHD and very sensitive ako sa rejection. Hindi yun yung very first na rejection na nakuha ko. Okay? Nag-try na ako mag-audition way back before pa. Hindi pa ako vlogger. Pupunta ako ng mga VTR. And laging, no. Kaya nga nung naging vlogger ako, nagkaroon ako ng mga opportunity. Sabi ko, baka nga hindi lang yun yung way para mapunta ako sa pinapangarap ko, para magawa ko yung mga dreams ko na mapunta sa entertainment industry. Wala parang sobrang believe ko kasi sa sarili ko nun. And there's nothing wrong with that. Kasi confident ako sa kung ano mabibigay ko eh. Kung ano mailalapag ko sa table, di ba? Kung ano yung maiaambag mo. Pero hindi ako nagsisisi na ginawa ko siya kasi at least na-try ko, di ba? Spoiler alert! Hindi lang yan ang mga, nag-take ako ng risk and everything. Okay, so after naman nun, after nung Itbulaga, di ba, nung nangyayari yon, nakatira pa ako dun sa bahay dati namin ni Pam. So after nung Itbulaga, August yun eh. August siya nangyari. Mga December, nagkaroon naman kami ng problema within the house. In short, nagkaroon kami ng friendship fallout. Yeah. Bale, nangyari nun is, nag-rent kami ni Pam ng house. Tapos, by December, ginusto niya nang umalis sa bahay or lumipat. Because of her own valid reasons. Which is, pinrioritize yung mental health niya and maraming mga nangyari sa bahay na hindi naman talaga ako involved sa issues na nangyari sa bahay. So, after nga nun, nangyari is by December, kinailangan namin lumipat ng bahay. Nakaapekto siya sa akin kasi sa maraming aspeto. Paglipat namin ng bahay nun, saka lang kami hindi naging okay ni Pam. In my end, ang nangyari naman sa akin nun is, nung tumaya kasi ako dun sa bahay nun na nirent namin, is nakalatag na yung gagawin ko. Yung financial budget ko din, na parang within this year talaga, babawi ako ng malupet. Naapektuhan ako doon ng sobrang lala. Kasi, importante sa akin yung tao eh. Maliban pa doon, hindi ko lang talaga deserve yung mga nangyari. Kasi parang una sa lahat, nung kumuha kami ng place, hindi ko naman idea, niyaya lang ako, sinuportahan ko lang yung idea na pagkuha ng place. Saka yung goal kasi namin nun is magtutulungan talaga kami. Tapos, siguro dumagdag na din doon is, di ba nung nandun kami sa bahay, ang nangyari is ginawa namin yung parang rebirth of Vlogkada. Yung
nagdagdag kami ng mga members. Doon ako mas naapektuhan, to be honest. Hindi naman mas doon, sorry. Pero nakadagdag siya ng malala. Kasi yung goal talaga namin, kung ba't namin kinuha yung bahay, is una, dalawa kami magtutulungan and gusto namin tulungan yung mga kasama namin sa bahay. Pero nadagdag doon yung vlogkada. Ang nangyari kasi noon is parang nagre-rent kami and ang tagal na walang nangyayari doon sa bahay. Kasi nagkakapaan pa kami. Alam mo yun, iba kami ng contents, iba-iba kami ng mga ginagawa. Tapos meron pang COVID scare noon, nagkaroon ng nagka-COVID kami noon. Sinabi sa akin na bakit hindi na lang buuin yung vlogkada with new members. So ako, nung sinabi sa akin yun, ako G talaga ako. Kasi kaya nga namin kinuha yung bahay noon is para magtulungan. And the fact na gagawin pa namin siya with our other friends na content creator din, is talagang G ako. As in, todo effort ako nun. Hindi ko siya idea, pero ako yung naging punong abala sa pagbubuo ulit ng vlogkada nun. Cut the story short, after everything na nangyari, yung initiation and everything, basta nag-invest ako doon ng sobra. Emotionally, physically, financially, para mabuo siya. And after namin mabuo yung vlogkada with the new members, nangyari yung nangyari sa bahay. Yung nagka-issue. And then, nung naghiwalay kami ng bahay, walang nangamusta, walang nagtanong about the group. Siguro, oo, meron onte. Meron si Carl, si Louie, lagi ko naman kasama. Sa mga hindi ko na-mention, kung napapanood nyo to, huwag sana sumama yung loob nyo kung alam nyo nangamusta talaga kayo Pero kung alam mong hindi kayo nangamusta, alam nyo yan. So parang ang dating sa akin nung pagkahiwalay namin ng bahay, wala man lang nagtanong and anything, nawalan na ako ng gana sa lahat. Parang hindi kasi same yung effort na rin na nabibigay. Tapos nung nagkaroon lang ng issue within the group, parang wala na. Ewan ko, parang hindi ko alam Parang ganun So, sorry bear with me. Hirap ako mag-explain. Pero, yun yung nangyari Walang nangyari. Yun. So, wala nag-follow up. Though ako kasi yung parang naging, parang punong tagapamahala ng mga ganap. Pero after nun sa bahay, parang wala na Wala naman nag-follow up. So, parang sa akin, okay. Yun na siya. And, after nun, tinanggap ko na lang. Ayun lang, tinanggap ko na lang siya na gano'n, na it is what it is. Parang feeling ko may sinaydan sila, or parang hinayaan na lang hinayaan na lang ako. Parang yun lang. Yun yung na-feel ko. Wala akong ino-hold na grudge. Okay na yun. Goods. Marami rin ako natutunan. Pag-effort, bibigay ng lahat. Kaya siya malaking impact sa akin kasi alam ko kung paano ako as a friend. Sobrang loyal kong kaibigan. Pinipili ko na onti lang yung kaibigan ko dahil nga sa mga past traumas ko. At alam ko kung ano yung kaya ko ibigay sa'yo bilang kaibigan. Kaya kong itaya yung pangalan ko para sa kaibigan ko. Alam niya ng mga kaibigan ko na pag nang aaway sa kanila, sabi ko lang, sabihan mo lang ako. Ganon ako magmahal. Patunayan ko na yan ng ilang beses, Diyos ko. Kaya after nga nang nangyari parang feeling ko talaga nun, hindi ko talaga deserve. And that took a big toll on me. Tama ba yung sinabi ko? Basta gets nyo na yun. Di naman kayo bobo. Ako lang pwedeng bobo dito, T. Yun na yun. It is what it is. Goods lang. Okay. Fine. Okay na yun. Pero sa totoo lang, nahirapan din ako mag-vlog ulit. Dahil nga, syempre, alam niyo naman yung mga videos ko dito. Most of the times, kung di ako nagsiskit, mga vlogs with friends. And yung sa amin ni Pam, dun din ako naapektuhan lalo. Kasi syempre, si Pam, isa siya sa mga best friends ko talaga sa YouTube. And masakit. And nagalit din talaga ako Dahil nasaktan ako, nagalit ako.
nag-shut up na lang si bakla. Di ba? Parang, process ko na lang to kesa sumabog ako. Alam mo yun? Dahil, I respect them all. Dahil kung siguro, baliw-baliw ako or anything, at meron akong platform, kung ibang tao siguro yun, gagatasin nila yung mga nangyayari sa buhay nila and everything, hindi lang talaga ako ganun. Kung talagang cloud chaser ako na sinasabi nila dati, ay, Day, di ako mauubusan ng clout, Day. Oo. Kung sabi ka sa kasikatan, Day, it's not me. Nagpakatao lang ako. Pinrasos ko lang yung mga nangyari. Yeah. Tapos nun, after naman yun, syempre, nakamit din naman ako ng mga tamang tao. Ng mga tao na feel ko naman deserve ko yung ginagawa nila sa buhay ko. Shoutout sa inyo, Team Zebby. Nung panahon na durog ako, pagdating sa kaibigan, sila naman yung Ba't kang iiyak? Walang iiyak dito. Doon lagi sa clip. Pero yun, totoo yun Parang, nandun sila na tinanggap nila kami ni Louie. Kami ni Louie sa circle nila. Nang walang pag-aalinlangan, ganun. Ayun. Hehe. Yung Team Zebby, sila ang second home ko ngayon. Malab na love ko sila. Sana alam nila yan. Yun, sabi nga nila kapag may nawawala, may pumapalit. Pag may nagsasara na pinto, may nagbubukas. And feeling ko kung hindi kami nagkaroon ng fallout ng mga dati kong kaibigan, hindi kami magiging ganito ka-close ng Team Zebby. So, parang it's meant to happen. Okay, I accept that. Goods. Pero, nangyari yun. So, okay. Fine. Tapos, syempre, hindi lang naman dahil dyan. Siyempre, dagdagan pa natin ang heartbreaks, guys. Dagdagan ko pa yan. After nyan, after mangyari na mga yan, hindi na tayo, chronological order, Wala nang chronological order. Magto-trauma dump na lang talaga ako dito ng malupet, okay? Kasi ito naman talaga yung gusto kong mangyari sa YouTube ko, Gusto ko siya maging parang diary. Kasi nakakalimutan na ng mga tao na yung YouTube talaga, dati, para siya gawin mong diary, vlog. It's a video vlog. So, eto na yung ginagawa ako sa inyo. Kaya thank you for listening. Pero let's move on, okay? So, after nyan, mag-focus tayo sa mga auditions. Sa mga acting chururot ko. Kasi yun naman talaga yung gusto kong gawin. Kung matagal na kayo dito sa channel ko, alam nyo yan, na ang pangarap ko talaga is maging serious actor, maging actor. Basta to entertain. Pero yun talaga yung pinakagusto ko, yung maging actor. Hindi nga artista. Okay, actor. Alam mo naman na parang napasok ako sa mga management and everything. Shoutout sa inyo guys. Hello sa mga management ko dyan. Ayun, mayroon naman ako mga projects and I'm so proud of it. Yun yung mga ginawa ko nung nawala ako. Nagkaroon ako ng IMDb credits, Nagkaroon ako ng mga entry sa IMDb. And I'm so proud of it. Yun talaga yung gustong-gusto kong mangyari dati na pag sinerch ko yung pangalan ko, may IMDb profile, yung ganon. And I'm so proud of it. I'm so happy na nangyari yun. Na-pursue ko yung pangarap ko, nagawa ko yung mga pinapangarap ko. Makikita nyo naman sa mga previous vlogs ko yung mga naging projects ko and everything. Pero syempre, may magkakaroon, wala. Meron akong pinag-audition na movie. Sa Cinemalaya siya na movie. As in, tinry ko mag-audition doon. No callback. So, syempre, masakit yun sa akin. Syempre, Day. Isa sa pangarap ko mag-Cinemalaya. Tapos, maliban doon. Eto, dating-dati pa to nangyari, Pangarap ko dati, di ba, mag-sit, parang mag-gag show. Bubble gang. Dating-dati pa to, hindi ko alam anong taon to. Parang 2019, 2020, ganun, di ko sure. Pero matagal na to Meron nagdala sa akin sa Bubble Gang. Tapos parang akala ko audition. Tapos yung pala, naghahanap sila ng writer.
at that time, hindi naman ako nagsusulat ng contents ko. I mean, yung mga content na ginagawa ko, mabilisan. Like, ewan ko, ADHD brain. Na parang ang isip po, sulat, shoot. Minsan nga, hindi ako nagsusulat eh. Sinushoot ko na lang eh. Yung mga panahon na talagang pakak na pakak yung mga skits ko nun. Yun yung parang pinakaunang almost there. Kasi yun talaga isa sa pangarap ko. Magbabulgang, mag-noontime show. So yun, ba't ko siya share sa inyo? Wala lang, dagdag sakit lang te. Maliban doon, mas current. Ito, PBB. Tinry ko mag-audition sa PBB. Same. Noong una nagda-doubt ako kung mag-audition ako doon. Pero, ayun, sabi ko, sige, try na nga natin para at least, diba, masabi mo na na-try mo siya. Ayan, sumama na lang kayo. Meron din akong vlog niyan. Sumama kayo sa aking PBB audition journey. Let's go. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Robinsons Novaliches. Nakapila tayo sa PBB. Ayun nga ba ng pila oh. Ay, mga kasama ko sa pila. Hi kayo guys. Hi. Ano oras kayo nandito? 8 After po ng exam yan. After ng exam na. Sabay kami. Dumating din ako mamaya mag-eat. Ayan, mga kasama ko. Ay, good luck guys. Good luck din po. Good luck sa atin. Kamusta naman? Kinakabahan ka ba? Hindi. Ba't ka nag-audition? Wala lang. Same. Bored ka? Ang init eh, parang masarap magpalamig sa loob ng bahay ni Kuya. Yun talaga din. Yun lang din yung gusto ko. Hindi kanina pa kami nandito. Ito yung number ko guys. Para lang alam nyo. Ay mapupunit ng 3,732. 3,732. Ganyan kadaming tao. Kagabi ko pa nakita, may pumila na parang gabi pa lang eh. Kaya good luck sa amin lahat. Tamang camping lang sa labas ng mall. Kahit. Yeah. Pinapunta sila ng gutom guys. Ilang oras na tayo nakapila? Tatlong oras na. 3 hours na kami dito. Laban! Yumers! Pang-commercial. Paano yung commercial? Anong social media mo pag ano? Ano? Ano Instagram? Banatters. Ano? Banatters. Yun yung pangalan pala ng fans ko. Wow! Shoutout sa mga banatters! Time check guys. It's 11:46. At nandito pa rin kami sa labas. Malapit na kami sa entrance. Ata, hindi ko alam. Pero sila. Kabado ka? Sobra po. Hindi ko alam yung perform ko. Ako din! Good luck guys! Good luck po! Time check. 12 o'clock! Andito na kami! Hi! Hello po! Ayan na guys, ang dami. Galing pa kami sa tapat ng mall. Sobrang init. Ito ang kasangga ko guys. Good luck sa amin lahat. Hi kayo guys. Hi, good luck guys. Good luck. Hi guys, good luck. Good luck po. Good luck. May mag-vlog takeover lang ah. What's up? Oh, pane. Oh. Ipasok niyo po si Q sa PBB ah. Kayo din. Good luck sa atin. Thank you. Thank you man. Good luck guys. Thank you. Hello. Hi. Hello. Hey po. Good luck. Hi guys. Nandito kami ngayon guys. Love you, Q. Sino na? Sino pa? Oh, sama daw to. Yeah, sama kayo. I-miss you yung. Hey. Hi guys. Good luck. Good luck. Hi guys. Time check. Ano oras na? 3:04 na. Kaya pa? To be honest, naisip na ako kanina kung uuwi na ako eh. Pero, andito na tayo, diba? Sayang naman. Onti na lang. Anong onti na lang? Ayun pa, sa kabila pa kami. Meron pa kaming next. So, ayan, yung dami namin dito. Dami ko nang na-meet dito ng mga co-auditionees. Ang dami ko pang, may mga nagbigay pa sa akin ng photo card. Mamaya papakita ko sa inyo pag-uwi. Kaya, waiting game. Halos
8 hours na kami naghihintay. Ako, personally, 8 hours na ako naghihintay dito. Pero let's get it. Kaya na umuusad na. Let's go. Okay guys, time check. 5:40 at malapit na kami sa entrance. Hi guys. Iba na yung mga kasama ko. Nag-iba-iba na kami ng ano. First time yung mag-audition. Kinakabahan kayo. Sakto lang. Sakto lang. Excited. Yeah, same. Excited. Pero nandun din yung kaba. Hello po. Hello. First time yung mag-audition. Yeah. Ano pong nararamdaman niyo? Medyo kabado at bende. Kabado etneb. Good luck sa atin guys. Good luck. Oh, syempre hindi na ako nag-film nung pag-uwi ko noon. Oo. Kasi cry lalo na naman. Sakit na naman sa heart. Oo. Alam niyo na 'yon. Masaya din ako na nag-try ko siya. At least 'di ba nasabi ko na try kong pumila diyan para diyan. Para sa mga nag-audition, isa ako sa mga naka-experience nung parang ano nangyayari. Yung isa ako sa mga yung sinasabi nila doon na yung biglang pinalipat, tapos biglang one word, parang sobrang bilis lang nung nangyari. Kung magda-dive in ako sa details nun, ay day. Wala, tinanggap ko na lang. Sige, at least na-try ko naman siya, experience. Pero alam mo yon, dagdag siya sa biyak sa puso mo, yung ganun. Yung parang, okay, 1 point, rejection na naman. So, ayun, di ba? Hindi mo masisisi kung bakit nauga si bakla, nauga tayo, di ba? Na, tahimik na lang muna ako. Medyo masakit, di ba? Process lang natin yan. Dagdag pa natin, yeah. Dagdag ko pa sa struggle ko is, meron kasi akong pending case. Nothing serious, guys, It's about a wrong investment. Hindi ko kasi pwede ikwento sa inyo ng detail by detail pa kasi syempre, diba, it's spending and I'm still waiting for the progress. You know, I'm still waiting kung ano mangyayari but hopefully mag-win favor siya sa akin. Basta it's about the condo na kinuha ko dati. Tapos hindi pa rin siya tapos after how many years. So, nag-file ako ng refund and everything and parang magdadalawang taon na siya. Yeah, and I'm paying lawyers. So, masakit siya sa bulsa, te. Ang kati-kati niya, te. So, dagdag pa yun sa mga naging problema ko. Hanggang ngayon, nilalaban pa rin yun. So, yeah, pray for me and hopefully, makwento ko siya sa inyo soon ng magandang balita. Pero malakas naman yung ano ko. Ayoko na lang mag-jinx. Ayoko na lang siya mag-jinx. So, hayaan na lang natin siya doon. Pero, isa yan sa mga pinagdadaanan ni Kuya Mokyo ngayon. Pero, yeah. Just let's trust the process, trust God and everything will be okay. Yan yung mga nangyari nung hindi ako masyado nag-upload. Yeah. Pinrocess ko siya. Dinamdam ko kung ano yung kailangan ko maramdaman. Alam mo yun, kasi totoo yun, totoo pala yun, na ang hirap magpasaya ng tao kung ikaw mismo hindi ka masaya. And alam nyo naman na ako, ang gusto ko sana is GV lang, diba? Kaya yung mga pina-upload ko dito sa YouTube ko to is mga positive lang, diba? Comedy. So nagkaroon lang siguro ng time na parang masyado akong nag-overwhelmed. Parang feeling ko nagkaroon ako ng series of heartbreaks. O, nawalan pa ako ng mga pusa. Yeah, namatayan ako ng mga pusa. Marami And, matagal yun bago ko siya ma-process. Saka, kaya din ako hindi masyadong nag-upload is, ayokong pilitin yung sarili ko. Ayokong magpaka-plastic. Ayokong mag-upload lang ng basta-basta dahil kailangan ko. Hinintay ko talaga yung sarili ko na magkaroon ako ng itch na mag-film, na mag-edit. Yung hinihintay ko yung gusto kong magkwento sa inyo. Which is ngayon, nangyayari. Namiss ko yung best friend ko, ganun. Ganun yung feeling na kayo. Namiss kong yung kwento ka lang, ganyan. Sa feeling ko, tama lang din yung ginawa ko talaga na
i-process lang lahat, kim-kimin lahat in a way. Kasi, alam mo yun, siguro kung nagpadala ako sa lahat ng nangyayari sa akin, it's either sumabog ako or, you know, so, kinailangan ko din yun. Kinailangan ko din yung paglalaylo ko, yung pananahimik ko for a while. Nilive ko lang yung life ko, ganon. Hinayaan ko siya na maramdaman ko. I'm better now. Siguro nung mga last year, sobrang broken akong tao in all aspects. Pero ngayon, parang, wala. Tanggap ko na nangyari yung mga nangyari, ganyan. Wala na, parang ngayon nandun na ako sa, gusto ko nang mag-share ulit na maganap ko sa buhay. Gusto ko nang nilook forward ko na kung ano yung next kong gagawin, ganyan. Saka yun, kami ni Pam, okay na kami. Nakapag-usap na kami. Nakapagpatawaran na kami. And actually, ang laking tinik yun na natanggal sa akin. Siyempre, importante sa akin yung tao and everything. Kahit na may mga ganong nangyari na, alam mo yun, masakit. Pero, I'm just happy na okay na siya. Okay na kami. Ayun. Yun yung mga nangyari nun. Pero bago ang lahat, may mga topics lang din ako na gustong pag-usapan dito sa video na to. Diba, lately, kung di nyo alam, nagla-live ako minsan sa TikTok. Wala lang, lalo na kapag, alam mo, buong araw, hindi ka nagsasalita sa bahay, gano'n. So, nagla-live ako sa TikTok. And since nga, ang tagal kong nawala sa social media, parang may mga tao na nagko-comment sa akin about sa relevancy ko. Akin kasi personally, akong pakete. Parang kino-compare kasi nila ako sa mga current content creators. Para sa akin, parang okay lang naman eh. Okay naman ako na nakikita ko sila na nagpa-flourish sila sa mga content na ginagawa nila. At masaya kasi ako sa kung ano yung na-achieve ko. Masaya ako na isa ako sa pioneer ng mga skits and everything. Yeah, and kami mismo ng mga content creators na pinagko-compare nyo sa akin, okay kami. Sila mismo ang nagsasabi sa akin na na inspirasyon nila ako. And I'm good with that. Ever since naman hindi talaga ako katulad ng mga typical influencer na, alam mo yun, onting keyboard share sa story, ganyan. Hindi ako ganun before Hindi talaga ako hindi ako sobrang active. Kaya ako naging content creator kasi gusto ko lang ilabas lang talaga yung mga kabaliwan sa utak ko. Diba? Yung talaga yung goal ko. Kaya ako nag-YouTube. Kaya ako naging social media content creator. Kaya ako naging content creator. Dahil doon, hindi ako lumaki na parang para sabayan lahat ng trends, maging viral lagi. Yun. Hindi naman porket hindi na ako viral, hindi na ako masaya sa ginagawa ko. Masaya ako. Masaya na ako doon sa mga nagawa akong contents before. Siguro sa iba, kasi feeling nila, hindi na ako kumikita ng katulad dati, ganyan. Honestly speaking, sa mga, mga vloggers dati, yung kinikita ko, hindi ganun kalaki. And, naging okay lang ako doon. Hindi ako naghangad ng, gusto ko ng sobrang daming pera na, alam mo yun, yung talagang tak. Hindi rin naman ako naging ganun ever. And, yun talaga yung mindset ko noon. Gusto ko lang talaga na magawa yung gusto kong gawin. And, thankful lang ako sa mga blessings na kaakibat noon. Yun lang. So, walang sense yung nyo ng pagko-compare nyo sa akin sa mga current content creators. Parang, ano ba? Ano naman? Kung hindi ako viral ngayon, okay? Saka yung mga nagko-comment ng mga, yung mga laos, ganyan. Day, abutin mo muna yung naabot ko, Alam mo yung ganong feeling na parang, okay, gets ko naman kung ba't yung sasabi na yung ganon. Kasi hindi na ganon kaingay yung pangalan ko, ganyan, mga ganon chuchu. Malamang hindi ako nag-a-upload Gusto ko naman siya, okay. So, ayun lang yung akin, parang, yun yung minsan nakakapika na parang makakapagsabi ka ng laos. Wow,
That's so rich for someone who's trying to be noticed. Alam mo yung nagpapapansin, tapos yun yung sasabihin sa'yo. Ayaw mo magyabang, ayoko nung nagyayabang. Pero, minsan, pag kinagat ka, kakagatin mo din. Kaya, pasensya na rin minsan kung nakakagat ko kayo, pero, yeah, ganun talaga. Tapos, ito, last topic na gusto ko lang ding i-address is yung body shaming na nakukuha ko. Grabe kasi yung body shaming na nakukuha ko kasi hindi naman na madi-deny na pumayat talaga ako. Okay, nag-start to nung nag-quarantines. Nag-shoot ako nung quarantines. Ang taba ko talaga doon. Lagi ako naka-inhale kapag mag-shoot. Partner ko, grabe yung katawan. So, after nung talagang nag-workout ako nagtuloy-tuloy yung pagpayat ko. Kasama na rin yung sa stress sa mga nangyari sa akin. Siyempre, ikaw ba naman sa'yo kaya mangyari yon. Nag-start ako maging content creator. Sobrang payat ko. Ito yung katawan ko nun. And nung tumaba ako, hindi talaga ako masaya sa katawan ko na yun. And sa totoo lang, honestly speaking, I am more confident sa katawan ko ngayon. Mas masaya ako dito. Mas ang dali kong damitan yung sarili ko. I'm a twink. What am I gonna do about it? Parang kung gusto ko naman talagang gumanda yung katawan ko, mag-workout ako ng todo. And dati ginagol ko kasi na makakuha ng mga younger roles pagdating sa mga acting projects. So, yun talaga yung rason nun. And I hope tigilan nyo ako, wag nyo ako i-body shame. Baka puntahan ko yung profile nyo pag kayo naman yung siname ko ng kung ano-ano. Ako naman yung masama. Yun lang, nakakaano siya. Parang, ano ba naman kayo? Nung pumayat ako, sabihan ako ng payat. Nung tumaba ako, sinasabihan ako na ang taba ako. Nung pumayat ako ulit, sabihan ko ano naman sasabihan. Parang ano pa talaga? Mag-focus kayo sa sarili nyo, guys. Okay? Yun lang. Stop body shaming. Ayun, gusto ko lang din sabihin sa inyo na I'm back. As in, legit na to, guys. I'm back. And tuloy-tuloy na ang pag-upload. Mag-expect na kayo ng mga kung anik-anik. Sasabihin niyo sa inyo na gusto ko na yung YouTube ko is maging parang diary ko talaga. Yung mag-upload ako ng mga, hindi daily vlog, pero yung mga vlogs. As in vlog hindi content, hindi pinag-isipan. Gusto ko siyang maging memory ko talaga. Parang gusto ko kasi pagtanda ko, yung mababalikan ko talaga siya ng lahat. So, ayun, kahit na alam ko na hindi nyo masyadong pinapanood or onti lang yung nanonood kapag mga vlogs ko talaga, unlike sa mga skits ko before. Yun yung gusto kong i-push dito. Gusto kong mag-upload ng mga vlog kung saan nyo ako mas makikilala, makikita nyo kung ano talaga yung mga ginagawa ko sa buhay. Gusto kong i-share sa inyo yung family ko. Yun din, sorry din sa family ko kasi hindi ko na-upload yung mga videos namin before. Pero ngayon, yun, mag-upload na ako ng mga vlogs namin. Kasi yun nga, gusto ko mag-focus sa mga vlogs talaga. As in vlog. Yun ang gusto kong gawin. So yung mga skit ko, syempre hindi naman mawawala yan. Pero siguro mas i-upload ko siya sa TikTok. Pero i-upload ko rin siya dito. Pero mas kung gusto nag-aabang kayo ng mga ganun, siguro i-follow nyo ako sa TikTok. Kasi feeling ko yung mga right audience nandun para doon sa mga ganung bagay. And parang late ko na siya na-realize. Pero yun na yung mangyayari from now on. Gusto ko magpasalamat sa inyo, ikaw sa nanonood na to, lalo na sa mga nag-abang. Sorry kasi, ang tagal ko talagang nawala. And I'm back. Okay? Thank you sa mga supporters dyan. Sa mga cuties ko na nag-stick at nag-abang ng aking pagbabalik. You know, the long wait is over because I am here. Lame. Yun lang yun for this video. Thank you sa pakikinig. Parang feeling ko nag-rant lang ako. Ayun, thank you sa paghihintay. Thank you sa support. And see you on my next video. Bye!